Sa pagkakataong ito, tila baga ang terror na China at ang laging nagpupuli na bansa na China ay tila baga bumabaliktad sa pagkakataong ito dahil nais ng China na magkaroon ng pagkakaisa ang buong mundo at magkaroon ng tinatawag na kapayapaan sa digmaan na nangyayari sa Israel. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang China ay nagpapahayag ng tawag para itigil ang putukan sa Gaza at handa ito na gawin ang anumang makinakailangan upang tapusin ang karahasan. Sa kanyang paglilibot sa gitnang silangan, inihayag ng espesyal na kalihim ng Beijing na si Zhai Jun ang kanyang pag-aalala ukol sa panganib ng paglalaganap ng kaguluhan. Iniulat ng state media ng China na handa ang bansa na gawin ang anuman na may tutulong nito upang itaguyod ang pag-uusap para lang mapanatili ang tigil putukan at ibalik ang kapayapaan sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa Gaza. Ang veteranong diplomatiko na si Zhai Jun ay kasalukuyang naglilibot sa rehiyon at inilarawan ang sitwasyon sa Gaza bilang isang napakahalaga na layunin ayon sa state-run na China Central Television noong Lunes. Sinabi rin niya na ang posibilidad ng malawakang ground conflict at armed conflicts na kumakalat sa mga kalapit na bansa ay panglalaban. Magpapatuloy ang komunikasyon ng China sa lahat ng mga partido sa pagdaigdigang komunidad ayon kay Zhai na nakilahok sa Cairo Peace Summit noong linggo kung saan tinawag ni Antonio Guterres, kalihim ng pangkalahatan ng United Nations, ang agarang aksyon upang tapusin ang karumaldumal na bangungot matapos ang 2 linggong digmaan sa pagitan ng Israel at ng mga armadong grupong Hamas. Ang pinakabagong kaguluhan ay sumiklab noong October 7 matapos ang aksyong sorpresa ng Hamas sa Timog Israel kung saan namatay ang hindi kukulangin sa 1,400 na katao at kinuha ang mahigit na 200 na bilang na mga tao bilang bihag. Sumagot ang Israel ng puwersa. Itinuturing na giyera ang Gaza Strip na nasa ilalim ng pangangalalim at inilagay sa sunod-sunod na bombardment. Sa kasalukuyan, hindi kukulangin sa 4,651 na Palestino ang namatay. Sa pulong sa Cairo, inireklamo ni Zhai ang agarang tigil putukan at pagsasara ng labanan sa lalong madaling panahon. Ayon sa pahayag ng Ministry of Foreign Affairs, naniniwala ang China na ang puwersa ay hindi paraan upang malutas ang problema at na ang pagtugon sa karahasan ng karahasan ay magdudulot lamang ng isang malupit na siklo ng paghihiganti. Ayon pa kay Zhai, pinananatili ng Beijing ang magandang relasyon sa Israel, ngunit suportado rin ito ang issue ng mga Palestino sa loob ng mga dekada. Nasa diplomatic tour ang Chinese envoy sa rehiyon na may layuning makakuha ng paraan para sa humanitarian supplies papasok sa teritoryo at makikipagtulungan tungo sa pagtigil ng putukan. Nagkaroon na siya ng mga tawag sa mga kalihim ng iba't ibang bansa, kabilang ang Palestine at Israel, pati na rin ang mga kinatawan ng United Nations at European Union. Sa pamamagitan ng United Nations at bilateral channels, patuloy na nagbibigay ng emergency assistance ang China sa mga Palestino upang makatulong sa pag-aalis ng humanitarian crisis. Ayon rin ito sa iniulat ng state media na sinabi rin ni Zhai. Binuksan ang Rafah crossing sa pagitan ng Gaza at Egypt noong weekend upang payagan ang pagpasok ng mga 8 trucks sa Gaza, kung saan may 17 na truck na nagdadala ng medical aid, pagkain at tubig at pumasok sa teritoryo noong linggo. Ang Gaza ay tahanan ng halos 2.3 na milyon na mga tao. 1:14 verse 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot. Kaibigan, kahit na anong kaguluhan sa ating mundo at kahit anong kapayapaan ang isinusulong sa ating mundo, ay mayroon pa rin kaguluhan. Ngunit ang kapayapaan na makukuha lamang natin sa ating Panginoong Diyos ay ito ay magbibigay ng tunay na kapanatagan. Kaibigan, nais mo ba na magkaroon ng kapayapaan sa inyong puso? Magpasakop tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi po namin makakamtan sa mundong ito. Ngunit ang tunay na kapayapaan, Panginoon,
ay makakamit lamang po namin sa aming Panginoong Jesucristo. Kaya nga naman Panginoon, bigyan kami ng kapayapaan na galing sa aming Panginoong Diyos. Tulungan kami Panginoon na magkaroon ng panatag na puso at gabayan kami mula ngayon at magpakailanpaman. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At nawa, manguna kayo sa kapayapaan sa lahat ng kaguluhan sa mundo. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.